Umpisahan muna natin sa pampainit ng ulo ng mga DDS. Eto ho mga kababayan. Ay naku, hindi si Secretary Boying Remulla. Alisin muna natin iyan. Ayan! O game na ho mga bossing. Oh! Posible yung pagtaas ni President Bongbong ay dahil dun sa nakikita siya ngayon na lumalabas, pumupunta sa kalsada, no? Pumupunta sa bus lane, carousel bus lane sa EDSA, sumasakay ng MRT at pumupunta mismo sa banyo ng MRT kasama yung kanyang mga anak. Hindi lang din po yun mga bossing. Ang pinag-uusapan po dito ay ang pagtaas po ng ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga boss, sa umpisa pa lang naman ho, no? Lalo na doon sa pagkatapos ng unang 6 na buwan ng Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, dyan na po natin natunghayaan na unti-unting tumataas ang suporta lalo kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to mga kababayan? Nasabi natin yan. Hindi naman tayo magsasalita dito na kagaya lang po ng mga DDS na, sige, tumataas ang ratings ni Sara Duterte. Tapos tanongin mo dahilan, hindi nila alam ang dahilan. Mga bossing, unang 6 na buwan, medyo, eto ano na lang, example na lang po, mga kakamping. Unang 6 na buwan, medyo hindi pa Nagbabasa pa po yung mga kakamping Di ba? Pero po, nung simula na yung 6 na buwan pataas, hanggang sa, ayun, nakita nila ang pagtindig ng Pangulong Bongbong Marcos at ng gobyerno ng Pilipinas, kasama ang Department of National Defense, kasama sila Boying Remulla, kasama po sila Jay Tariela, lahat-lahat na mga kababayan. Diyan po nagsimula na sumuporta yung mga kakamping. Sabi ko nga po sa inyo, mga boss chipamo sir, itong mga kakamping po, ito po yung mga tunay, totoo na mga oposisyon. Hindi po kagaya ito nung pogosisyon, no? Nung mga nangaagaw ng pwesto. Nung mga nangaagaw ng kung saan sila, banda sa gobyerno. Sasabihin nila, naku, oposisyon kami. Kami ang tunay na oposisyon. Tapos tingnan nyo naman po ang ginagawa, mga kababayan, nung mga Duterte. Puro paninira lang po. Walang mga katotohanan. Walang mga basihan. Hanggang sa umabot pa na magsalita ang dating Pangulong Duterte na meron daw tayong presidenteng adik. Doon po, unti-unti naman bumagsak, pati po tayo kasama, doon sa tumanggal ng suporta sa kanila. Ganyan lang po kasimple ipaliwanag kung bakit natin nasasabi at kung bakit naniniwala tayo na ang porsyento ng ratings ni Pangulong Bongbong Marcos ay tuloy-tuloy pataas. Tingnan nyo ho ang mga kakamping hanggang ngayon ho, mga bossing, dahil nakikita nila na ang pamumuno at ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay tuloy-tuloy na maganda ang ginagawa. Nakasuporta sila. Di ba? Simple lang ho Ang totoong opposition ho, mga bossing, ang totoong opposition ho, mga kababayan, gusto din yan ang pag-unlad ng bayan. Gusto din yan na maiangat muli ang bayan natin. Kaya lang ho, kadalasan, iba yung pamamaraan na gusto nilang gawin. No? Yun ang totoong matatawag mong oposisyon. Pero pag nakita nila na ang ginagawa ng gobyernong ito ay tama naman, kahit na iba yung pamamaraan, susuporta sila. No? Hindi po kagaya nung ginagawa nung kampo nila Batorni, yung kampo ng dating Pangulong Duterte. Naglabas sila nung survey yan dati. 14% lang daw po ang survey ni Pangulong Bongbong Marcos. Mantakin mo yon. No, sabi ni Abay Arellano, anong nangyari sa iyo? Magkano ba bayad sa iyo? Abay, 1,000,000. 1M, Abay. Maiinis na naman ang mga DDS dito. Ano? Abay, 1,000,000. Hagilapin mo lang kung sino yung nagbabayad. Okay. Naglabas sila nung ratings na 14% na lang daw ang nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Aba, sabi ko, baliktad na pala ang Pilipino ngayon. Huling-huli, bukong-buko sila nun, Bakit to? Kung kailan, merong lumabas na pabahay,
kung kailan ho nagagampanan ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga pabahay, isama mo na po mga bossing, pabahay na hindi basta-basta. Pabahay na with swimming pool. Oh, yung mga kalsada inaayos, naglabas po o gumawa po ng proyekto para po sa mga magsasaka na para yung kanilang palay hindi baratin ng mga mamimili, naglabas sila ng rice processing. Oh, para kapag ka naman nag-alok ng magbenta, no? Pag nag-alok na ng benta, yung mga ating mga magsasaka o tuyo yung palay nila, hindi nila mamadaliing hindi nila mamadaliin na ibenta. 'Di ba? Wala silang iniisip na mapapanisan, mabuburo, masisira itong mga palay natin. Wala silang iniisip na ganun. Tapos eto, yung Vice Presidente, labas-masok ng bansa, no? Actually, ang Pangulo din naman labas-masok ng bansa. Yun nga lang po, paghahanap ng mga investors at kung ano-ano pa po. No? Na makatutulong sa ating bayan. Ang Vice Presidente, pag lumabas ho ng bansa, siguraduhin niyo po, ang sisiyo niyan, bring him home. Di ba? Pag lumabas ng bansa yan, bring him home. Pag pumunta ng Hague, magtatayo ng entablado, bring him home. Uuwi ng Pilipinas, bring him home. Babalik ng Hague, bring him home. Pupuntang Australia, bring him home. Oh. Nakita niyo po yung pagkakaiba, mga bossing? Ganun lang kasimple. Sabi ni Harvey Senyagan, I can't wait to see Bato Space. Oh, naku, malapit na yan. Mukhang naano ko na. Mamaya pag-usapan natin yan. Pupunta sa mga airport na may mga problema. So, mas nakikita siya ngayon. Pwedeng nakatulong yan. Kahit nakita natin na yung kanilang communications head nagpalit 5 beses. Ngayon ako nakakita ng 3 taon yung communications head nagpalit ng 5 beses. Na. Oo nga. Baka kasi may problema talaga doon sa mga nasa ilalim, no? Kaya nagpapalit-palit Pero in spite of that, mukhang nakakatulong naman sa kanila si Secretary Vince Dizon. Dahil lagi niya kasama si President Bongbong dun sa mga pag-aayos ng mga infrastructure, lalo. Ito po yung simpleng mga ganyan na pagsasalita po, masakit po yan sa mga DDS. Kasi po ang gusto nila lagi Duterte ang magaling. Ewan ko lang kung yung jet ski po ba nandoon pa. Baka mamaya naka-for sale na. Bakit? Ano daw po ang reason? Reason for selling. Ng ibang bansa daw. Yung ng ibang bansa daw yung yung may-ari. Di ba yung bahay daw nung isang beses, nung isang buwan, binebenta daw mga kababayan? Niwala kayo doon? Yung benta-benta bahay-bahay, no? Hindi ako naniniwala doon. Palabas lang lagi yung mga ganyan, mga kababayan. Para isipin nyo naman na mahirap lang talaga sila. Ano? Para isipin nyo naman, no? Baka siguro, siguro, baka gagamitin para doon sa pambayad ng mga attorney, sa mga pambayad ng kung ano-ano kasi wala na ang dating Pangulong Duterte. Drama lang yun, sabi ni Jess Diaz, Koopman niya magkano yung bayad? 150 million per month daw mga bossing. Pagka isang taon, 1.8 billion. Aray ko po. Di ba? Sabi ni Mayet, Badwa, mema lang yun. Di ba? Tuloy mo, Sir Ronald Llamas. Nasa transportation. Tingin baka nakadagdag yon, no? Dun sa kanyang pagtaas ng trust rating. Vice President Sara, baka nakatulong pagbaba yung binanggit nyo kanina. Nakatulong pagbaba. At siguradong pagbaba po ng ratings ng Vice Presidente ay dahil mga kababayan sa paulit-ulit na bring him home. No? Lalong-lalo na po nakadagdag dyan doon sa mga hindi maipaliwanag na mga confidential funds. Lalo na din po sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo.
at yung medyo pagka parang may saltek. Sama mo na yun, no? Oh. Na 66% ay gustong matuloy yung impeachment, no? At syempre si Vice President Sara ayaw matuloy. Bagaman yung kanyang statement medyo Uy! Diyan kita hindi papaboran. Ready daw po sila, Sir Ronald Llamas. Hindi ho ako papabor sa iyo, nasasabihin na ayaw nilang matuloy. Ready daw po sila with 16 abogado. Kaya pala nasabi ni Ronald Llamas na ayaw matuloy. No? Biruin nyo ho, 16 na abogado, matatalino daw po, no? Mga mamahalin ang bayad, tapos dismiss ang gusto. ayaw lumaban. Oh, hindi kayang ipagtanggol o hindi kayang idepensa. Di ba? Sabi ni Tina B, parehas kaming paborito, si Lewis Hamilton. O yan. Dati ho, mga Mercedes ang nakikita nyo sa akin, mga ganito. Lumipat ng Ferrari si Hamilton. Ferrari kami. Di ba? O, tuloy. contradictory rin. Nag-file siya sa Supreme Court para i-dismiss yung impeachment, pero at the same time, naglabas siya ng statement, gusto niya matuloy yung impeachment. Sabi niya ay gusto Hindi ako naniniwala dyan. Mga bossing. No? Hindi ho ako naniniwala na gusto nilang matuloy. Kasi yung 16 na lawyer ho, napakarami ho nun. Pag samasamahin mo yung utak nun, tapos yung bayad sa kanila napakamahal, ibig sabihin, dekalidad ng mga lawyer, ibig sabihin, handang-handa kang ipaglaban. No? Ibig sabihin, handang-handang linisin ang pangalan mo. Sa nakikita ho natin, mga boss chief amo, sir. 16 na lawyer na matatalino, daw ho, no? Mukhang walang depensa eh. Kasi ho, kung isa ako dyan sa mga lawyer na yan, naku, sasabihin ko, no? Sandali lang. 16 na utak ang pinagsasama-sama natin dito. No? May depensa naman tayo. Bakit hindi yun ang isagot natin doon sa isinampang impeachment? O di ho ba, mga bossing? Ang isagot natin sa kanila, yung depensa natin, bakit sasabihin natin, hindi pwede matuloy ang impeachment na yan kasi may 1-year ban. Sa nakikita ho natin, mga bossing, walang mga maipukol, walang mga maisagot, walang mga maidepensa. No?